Nagsimula ang kwento sa isang flashback kung saan nakita ng sanggol na Gabimaro ang pagpaslang sa kanyang magulang ng kanilang pinuno. Mula noon ay kinupkup na siya ng pinuno at sinanay upang maging magaling na ninja sa buong Iwagakure. Lumipas ang mga araw at naging bantog ang binata sa alias na The Hollow dahil sa pagkawalang puso nito kung pumatay. Kinalaunan, nakuha niya rin ang titulo ng pinakamagaling sa lahat ng ninja sa Iwagakure. Ngunit nabago ang lahat nang makilala niya ang anak ng pinuno at mahulog ang loob niya dito. Dahil sa pagmamahal niya kay Yoy ay nagpaalam ang binata sa kanilang pinuno upang umalis sa grupo at hayaan silang mabuhay na lamang ng normal. Ganun pa man, hindi ito sinang-ayunan ng pinuno kaya naman ipinahuli nito ang ating bida na kasalukuyang nakakulong sa isang silid. Dito natin napag-alaman na sinubukan na siyang paslangin ng taba gamit ang iba't ibang uri ng death sentencing. Una ay ang pagpubot, pangalawa ay ang pagsunog, ikatlo ay ang paghila sa kanyang paa gamit ang mga toro, at ang huli ay ang pagloblob sa napakainit na mantika. Subalit lahat ng ito ay di man lang nagawang galusan si Gabimaro. Kaya dahil sobrang inis na si Taba ay tinawag nito ang isang mamumugot sa Yamada clan na si Sagiri. Nang makita ito ni Gabimaro ay lubos ang kanyang takot. Naiisip niya na sa pagkakataong iyon ay talagang mamamatay siya kung hindi iiwas sa pag-atake. Agad niyang kinuha ang katana ng isang samurai at nakipagsagupa kay Sagiri. Sa gitna nito ay nabanggit ni Sagiri na nagsinungaling ang binata sa isang bagay matapos ang ginawa nitong pang-uusisa sa kanya. Sinabi ni Sagiri na hindi talaga gustong mamatay ng ating bida subalit ayaw niya lamang itong tanggapin. Dagdag pa niya na ang tanging rason sa pagkawalang pag-asa ay dahil sa pangungulilan niya kay Yoy. Nagalit si Gabimaro at sinabing wala naman itong alam kung sino siya at kahit anong gawin niya ay hindi siya magiging normal na tao. Ngunit nang ipakita ni Sagiri ang isang sulat ay bigla siyang natigilan. Inalok siya ng babaeng samurai na maging kandidato sa gagawing ekspedisyon. Sinabi ni Sagiri na ang magiging misyon ay ang pagpunta sa isang isla at hanapin ang Elixir of Life. Kung magagawa ito ng binata ay magagantimpalaan siyang lumaya ng shogun na nangangulugan lamang na pwede niya ulit makita ang my loves. Kaya naman bilang pasalamat sa samurai ay nagpasiklab si Gabimaro ng ninjutsu. Tinupok niya ang lahat ng samurai na pinasugod ng galit na Taba at matapos ito ay pumunta na sila sa shogun. Pagkarating nila sa lokasyon ay makikita ang iba't ibang kriminal na kandidato at kasama ang mga samurai nito. Agad nagpaliwanag ang tagasunod tungkol sa ekspedisyon. Ipinakita niya ang certificate na katunayan ng gantimpalang pardon sa makakakuha ng Elixir of Life. Naboring naman ang lahat sa blah blah ng tagasunod kaya ipinakita nito ang patunay na totoo ang legend patungkol sa isla. Makikita ang isang lalaki na ayon sa tagasunod ay kasama sa huling ekspedisyon na naganap. Nagkaroon nito ng bulaklak sa katawan at wala na sa sarili. Dahil sa takot ng mga kandidato ay umalma ang karamihan sa kanila. Sabi pa ni Nurugay na di sapat ang impormasyon. Subalit nagalit na ang tagasunod at sinabing walang hiya ang lahat sapagkat sinasayang nito ang pagkakataong mabigyan ng pardon at makapaglayag sa malaparaisong isla. Umalis ang isang kandidato at agad itong pinugutan ng samurai. Sinabi ng tagasunod na sasamahan sila ng mga samurai bilang monitor sa paglalakbay. Ngunit dahil masyadong marami ang kandidato ay pinasimulan ng tagasunod ang elimination round. Unang nagpasikat si Asa Chobi na agad nakapatay ng dalawa. Matapos ito nagrambolan na at nanatiling kalmado naman si Gabimaro. Nagpatuloy ang laban at natuwa naman ang shogun sa kanyang nakikita. Ipinakita naman ng isang tagasunod ang mga kandidatong kriminal na may red sail. Ito ay sina Asa Chobi isang bandit leader, si Gantetsute ang Blade Dragon, si Roporuta isang kanibal, si Yusuriha isang kunoichi at ang huli ay si Gabimaro na pinakasikat sa listahan. Ganun pa man, walang sino man ang nangahas na sugurin ng Hollow kaya nanatili siyang walang kwenta sa laban. Sa isang dako, nilapitan si Sagiri ni Ishan at sinabing hindi siya bagay na maging samurai dahil sa isa siyang babae. Ngunit sinabi ni Sagiri na siya ay anak ng Yamada at simula pagkabata ay alam niyang tungkulin niyang sundan ang yopek ng ama. Sa gitna ng usapan ay sinugod si Sagiri ng mga kriminal kaya pinagpraktisan niya ang mga ito. Napagod agad si Sagiri na dahil sa kanyang takot at konsensya. Tumapit na si Gabimaro sa mga tagasunod at sinabing hindi umano ayos ang pumatay ng kahit sino. Sinabi niya na mas maigi kung solusyonan na lamang ang problema sa ibang paraan. Nagalit naman ang tagasunod kaya tinawag niya ang isang kriminal at inutusang patayin si Gabimaro kapalit ng instant pardon. Binato nito si Gabimaro subalit madali itong nakaiwas. Sinubukan pang maging mabait ng binata ngunit mga anggas ang kriminal kaya naman agad niyang binigyan ang mga ito ng pamatay na galawan. Tinapos niya ang laban sa loob ng 30 segundo at ito ang kanyang paraan upang ipakilala ang sarili sa alias na The Hollow. Na-inspire naman si Sagiri na naiyak habang naiisip na kailangan niya ng lakas ng loob para maging isang tunay na samurai.
Mula dito ay ipinakilala na ang 10 natitirang kalahok. Kinabukasan ay agad na silang naglayag upang tunguhin ang malaparaisong isla para hanapin ang Elixir of Life. Pagkarating sa isla ikwinento ni Gabimaro kay Sagiri ang tungkol sa kanyang master na tila immortal dahil di ito natatabla ng mga pag-atake. Sinabi ni Gabimaro na yon ang dahilan kung bakit naniniwala siya na tunay ang elixir na hinahanap. Habang naglalakad nakita ni Gabimaro ang kakaibang halaman na di pa niya nakikita kaya tinanggal nito ang tali bilang preparasyon. Nagalit naman si Sagiri dahil bawal iyon sa patakaran kaya napilitan ng bida na muling talian ang kanyang kamay. Biglang tumalsik si Gabimaro na tinamaan pala ng atake ni Twisted Keion na isa sa 10 kandidato. Si Keion ay isang mandirigma na kinokolekta ang armas ng mga natalong kalaban. Nagalit naman si Gabimaro dahil hindi nakatali ang mga kamay nito. Tinanong ni Sagiri ang samurai nito na si Kisho at sumagot naman ito na pwede naman silang talian pagbalik at ayos lang umano ito. Mula rito ay harapang naghamon si Keion kay Gabimaro na pinayagan naman ng 2 samurai dahil hindi iyon sakop ng tungkulin. Pinatali pa rin ni Sagiri ang kamay ng bida kaya dahil sa inis ay hindi gumana ang breathing technique ni Keion na pinalipad niya sa isang atake lang. Huli itong tumayo at tinawanan si Gabimaro kaya naman tambako lang sarili niyang armas sa kanyang katawan. Agad tinapos ni Kisho ang kriminal at habang papaalis ito ay pinag-ingat naman ni Sagiri. Sinabi ni Kisho na masyadong inosente si Sagiri at lagi nitong yakap ang mga rules. Hiniit niya na bilang samurai ay dapat mauna ang prioridad isang bagay na di matutunan ni Sagiri kaya loos lang ito. Dahil sa blah-blah ni Kisho, nainis si Gabimaro kaya di nakaporma ang samurai na gusto siyang tapusin. Bago umalis sinabi ni Kisho na nauubos na ang oras ng bida nang ipagpaalam niya na marami na ang namatay sa ekspedisyon. Dagdag pa niya na susugod din ang ninja sa Iwagakure na ikinabahala naman ni Gabimaro. Habang nag-iisip si Sagiri kung anong uri ng kriminal si Gabimaro ay bigla naman siya nitong inatake. Naalala ni Gabimaro ang sinabi ng master na ang mahihina ay walang kayang maprotektahan. Nagpatuloy ang sword fight ng 2 na kapwa ayaw magpatalo sa isa't isa. Sinabi ni Sagiri na kung papatayin siya ni Gabimaro ay di siya magkakaroon ng pardon. Ngunit sinabi ng bida na magiging pabigat na ang samurai dahil sa pagsugod ng mga ninja sa Iwagakure. Mas prioridad niya ang elixir kaya wag daw itong personalin trabaho lang. Habang nagsasagupa ang 2 napansin ni Gabimaro na tila hindi niya magawang patayin ang samurai. Dito niya naalala ang my loves na siyang rason kung bakit siya nakaramdam ng mga emosyon. Makikitang pinatay ng bida ang isang samurai na may planong paslangin si Yoi. Balik sa kasalukuyan muling nakalusot ang piercing hand ni Gabimaro subalit di niya ulit ito tinuloy. Huling umatake si Gabimaro na tagumpay na naputol ang katana ni Sagiri. Ginamit naman ni Sagiri ang scabbard at panandali ang nakapag-retaliate. Sinabi ni Gabimaro na di ito mananalo kaya sumuko na ito dahil masakit sa damdamin kung kanya itong papatayin ng sapilitan. Nanindigan si Sagiri subalit sa huli ay tuluyan na itong na-corner ng ating bida. Ganun pa man nang sandaling itatarok na ni Gabimaro ang katana ay muli siyang natigilan. Dito naisip ni Sagiri na isang tao lang si Gabimaro na na-brainwash ng pinuno at hindi isang hollow na kilala ng lahat. Naiyak ang bida at sinabing kung ganun siya kahina ay hindi niya na makikita pa si Yoi. Sa gitna ng emosyong namamayani sa digmaan, natagpuan ng 2 ang pag-unawa sa kahinaan ng isa't isa. Bilang panapos napagtanto ni Sagiri na tinuruan siya ni Gabimaro na harapin ang sariling emosyon kaya bilang pasalamat binigyan niya ito ng pagkakataon na ipakita na kaya ng isang kriminal ang magbago. Lumipat ang eksena kila Gantechutay na dinapuan ang kamay ng isang paru-paro. Agad itong pinutol ni Tanda at mabilis naging puno. Mula sa katahimikan lumabas ang isang halimaw na isang Taoist god. At sa dako ng ating bida ay tumambad sa kanila ang isang halimaw na ulong isda. Mabilis nagpalitan ng atake ang 2 subalit nagawang may hampas ng halimaw si Gabimaro. Agad niyang binawi ang stance at panandali ang nag-isip kung ano ang gagawin kay Sagiri. Dahil dito tagumpay na nakapag-deal ng fatality ang halimaw na nagpasuka ng dugo sa ating bida. Dito na napagtanto ni Gabimaro na lubhang napakadelikado ng lugar. Agad niyang sinabihan si Sagiri na umatras subalit dumating ang grupo ng mga Buddhist at Taoist gods na tuluyan silang pinalibutan. Walang ano-ano inactivate ng bida ang hollow mode sabay flicker at ginamit ang fire technique na ascetic blaze. Nagpatuloy siyang makipagsagupa gamit ang kombinasyon ng martial arts at ninjutsu sa mga guardian deity ng isla. Sa isang dako na natiling lutang si Sagiri sa mga nakikita, bahagya niyang naiwasan ang pag-atake ng kalaban subalit na corner siya ng mga alupihan. Nang makita ito ni Gabimaro agad siyang kumilos para sa Shining Armor scene na naging dahilan naman para bumalik ang kanyang malay.
Sinubukan pa silang atakehin ng ulong isda subalit dumating ang grupo ni Yuzuriha at agad tinapos ang halimaw. Nagpasalamat ang bida sa tulong nito at mula riyan ay gumamit si Yuzuriha ng haplos jutsu upang subukan ang hinahon ni Mayor Jun. Subalit isa itong sigma kaya nakatikim ng pinipit na kamay teknik ang Kunoichi. Nagalok si Yuzuriha na makipag-team up habang tinanong naman ni Sagiri kung bakit dalawa ang samurai niyang kasama. Nagpakilala ang isa bilang si Genji. At dito natin napag-alaman na mahina siya sa buko kagaya ng kandidato niya na pinaslang ni Yuzuriha gamit ang maliwanag na bukas secret technique. Alerto naman ang dalawa sa mahinang nilalang at nagpakilala na ang original monitor na si Senta. Agad sumingit ang Kunoichi at sinabing mas maigi kung sila ay magtutulungan at planuhin ang susunod na mga hakbang para magtagumpay sa misyon. Pumayag si Sagiri sa alok kaya muling nang haplos si Yuzuriha pero muli siyang napitpit. Sinabi ng bida na hindi siya pwedeng basta magtiwala. Dahil dyan ginamit ni Yuzuriha ang snake style at sinabing masyado itong obses sa mga walang kwentang bagay. Tinanong ni Gabimaru kung ano ang magiging benepisyo sa alyansa. Ipinakita nila Yuzuriha ang mga libro kung saan nakasulat ang mga impormasyong natuklasan sa isla. Sa pag-uusisa ni Gabimaru, napag-alaman niya na pinag-eksperimentuhan ng babaeng ninja ang isang kandidato upang makakuha ito ng mga impormasyon. Para maalis ang duda tinanong ng bida kung ano ang rason sa likod ng pakikipag-alyansa ng babaeng ninja. Sinubukan mag-storytell ni Yuzuriha subalit sintonado ito kaya sinabi niya na gusto niya lang mabuhay at wala ng iba. Pumayag na si Gabimaru kaya muli siyang pinuluputan ng ahas kaya pinipit niya ito ulit. Habang nag-uusap ang lahat na wala ng malay si Sagiri na natamaan pala ng petals ng paru-paro sa naganap na laban. Lumipat ang eksena kila Asa Chobi at kanyang monitor na kapatid pala niya. Sa isang flashback pinakita ang magkapatid na naulila matapos mamatay ang mga magulang. Habang namamalimos natagpuan sila ng mga bandido subalit madaling nakapag-adapt si Asa Chobi kaya naman kinalaunan ay siya na ang namuno dito. Isang araw na corner sila ng mga samurai pero nakatakas ang batang kapatid na si Toma. Pinasok nito ang Yamada clan hanggang maging samurai at dito niya kinuha ang kapatid bilang kandidato sa ekspedisyon. Balik sa kasalukuyan nakasagupa ng magkapatid ang mga deity at habang napalibutan sila ay natuklasan ng dalawa na nakakapagsalita ang mga halimaw. Sa takot ni Toma nasambit na lamang nito na ang lugar ay isang impyerno na ginawa para parusahan ang mga kriminal na gaya nila. Naalala naman ni Asa Chobi ang masalimuot na nakaraan at dahil sa galit ay madali niyang tinapos ang mga halimaw habang sumisigaw na ang sarili niya lamang ang kanyang Diyos. Matapos ito ay nagpatuloy ang lahat sa kanilang misyon. Narating ng grupo nila Gabimaru ang isang kuweba sa ilalim ng puno kung saan nagising naman si Sagiri. Pagkalabas ng samurai nakita niya si Gabimaru na nagluluto, si Senta na tinatahi ang mga napyungit na damit at si Yuzuriha na nag-beauty rest. Matapos gawin ni Gabimaru ang Kikatsuban todo reklamo naman ng rich kid na ninja. Kaunting kaalaman, ang Kikatsuban ay ninja pill na gawa sa iba't ibang uri ng ingredients na gamit ng mga ninja bilang emergency food. Habang kumakain ibinahagi ni Gabimaru ang kanyang natuklasan sa isla sa kanilang pag-iikot. Sinabi niya na nakakita siya ng bulaklak na kawangis ng sa samurai na ipinakita ng tagasunod. Sa kanyang teorya ang mga bulaklak ay ang mismong mga tao na ipinadala sa nakaraang ekspedisyon. Dahil dito nandiri ang maarte sa pag-aakalang tao ang kinakain. Sunod naman nagbahagi si Senta ng kanyang kaalaman. Nagtaka ang samurai kung saan nanggaling ang mga estatwa sa paligid gayong wala namang tao o teknolohiya sa lugar ang makakagawa nito. Sinabi naman ni Sagiri na imposible ang sibilisasyon sa lugar dahil pugad ito ng mga nakakatakot na nilalang. Humisi naman ang bida dahil sa nangangamoy immortal ang mga halimaw na maaaring patunay pa sa elixir na hinahanap. Sa huli na pagdesisyonan ng grupo na magmatsyag pa sa paligid upang tuklasin ang mga hiwaga sa isla. Tinahapunan nagkaroon ng pag-uusap sina Sagiri at Genji. Nais ni Genji na bumalik pa uwi ang babaeng samurai sapagkat masyado o manong delikado ang misyon para sa tulad niya. Sinabi naman ni Sagiri na hindi dahil ang tunay na mandirigma ay hindi tumatakbo sa responsibilidad. Dahil dito sinabi ni Genji na sa kasalukuyan ay walang kakayahan si Sagiri upang tapusin ang misyon. Tiit niya na salat ito sa combat experience at ang pagpugot at pakikipaglaban gamit ang espada ay magkaiba. Dagdag pa niya ang tunay na samurai ay may angking lakas, isang bagay na wala si Sagiri dahil isa umano itong babae. Tumating naman si Senta at nagpahayag ng di pagsang-ayon. Umalis agad si Genji habang inutusan si Sagiri na umuwi na ito bukas. Kinumbinsi naman ni Senta si Sagiri na kung maaari ay wag itong umuwi. Sinabi niya na kailangan ito kung sakali mang magwala muli ang Hollow. Isang bagay na si Sagiri lamang ang makapagpapaamo. Lumipat ang eksena kila Tenza at Noruge na sinubukan umalis sa isla.
Tinuruan ni Nuruge ang samurai na magsagwan kasama ang alon para mabilis silang makarating sa paruroonan. Habang nag-uusap nakita ni Tenza ang malaking barko sa kanilang harapan. Nagulat ang dalawa nang tumambad sa kanila ang wasak-wasak na barko sa kanilang paligid. Maya-maya pa lumitaw ang mga kakaibang nilalang at agad sinugod ang dalawa. Pinutol ni Tenza ang mga halimaw at habang naghahanap sila ng bangka ay naalala ni Noruge ang kanyang nakaraan. Dito natin napag-alaman na namatay ang buong angkan sa kanilang nayo nang dalhin ni Noruge ang mga bandidong samurai na di niya kilala. Balik sa kasalukuyan nakita ng dalawa si Kisho na malapit ng maging bulaklak. Sinangga nito ang huling atake ng halimaw bilang kanyang huling sayaw. Pinanghinaan ng loob si Noruge at sinabihan si Tenza na iwan na lang siya pero hindi ito sinukuan ng samurai. Matapos ang drama nagdesisyon si Noruge na mabuhay kaya mula riyan ay pinagtatagpas nila ang halimaw hanggang sa makabalik na sila sa isla. Habang naliligo ang dalawa na sure hit effect naman si Tenza na mapag-alamang babae pala ang bata. Kinagabihan nag-usap sila Gabimaro at Sagiri. Nagpasalamat ang bida kay Sagiri sapagkat ito ang naging rason para mahanap niya ang kanyang sarili. Lakas loob niyang sinabi na gagawin niya ang lahat para muling makita ang my loves. Fast forward, napagdesisyonan ni Sagiri na maging totoo sa kanyang sarili kaya naman harapan niyang tinanggihan ang utos ni Genji. Sinabi niya na hindi sa edad, katayuan, o pagkakakilanlan nakasalalay ang kapalaran ng sinuman. Sinubukan ni Genji ang tapang ni Sagiri at mabilis naman itong Nuzword catch ang katana. Nang walang ano-ano lumitaw si Rokuruta. Mabilis itong umatake at talagang tumalsik si Genji na napinsala ng husto. Agad sumaklolo si Sagiri subalit talagang malubha na ang kanyang kalagayan. Sinubukan ni Rokuruta na dakmalin si Sagiri subalit kinain niya ang sipa ng bida na nag-entrance de grande. Tumayo ang higanti sabay flex na wala siyang pinsala. Dahil dyan sinuot na ni Gabimaro ang mask, pudyat ng isang matinding laban. Agad hinagisa ni Rokuruta ng puno si Gabimaro na naiwasan naman nito. Dito napagtanto ng ating bida na napakalakas ng pangangatawan ng kanyang kalaban. Sinubukan niyang humingi ng tulong kay Yuzuriha subalit feel nito ang pagiging Muse Asia kaya naman todo cheer ito sa kanya. Umatake si Rokuruta at nang balak sana itong sabayan ng bida ay nakaramdam siya ng deja vu. Mabilis umiwas si Gabimaro at ginamit ang Earth Technique na Stone Storm. Tumama ito sa higanti subalit makapal talaga ang balat nito pandepensa. Sunod ginamit ng bida ang Unformed Blade pero kagaya sa una ay wa-effect ito. Sa dako nila sa Giri, tuluyan nang naiyak ang babaeng samurai matapos makita ang anino ng kamatayan sa senior na si Genji. Sa gitna ng makabagbag damdaming tagpo nariyang ibinigay ni Genji ang kanyang katana, tanda na nakuha ni Sagiri ang kanyang respeto bilang samurai. Flash forward habang nakikipagsagupa si Gabimaro nagulat bigla ang higanti ng maputol ang kanyang hinliliit na kagagawan pala ni Sagiri. Agad pumorma ang dalawa para sa kanilang duo at matapos ang pagpaplano ay agad namang umatake si Rokuruta. Pinalihis ng bida ang suntok nito sa pamamagitan ng sipa. Sunod sinubukan putulin ni Sagiri ang binti ng higanti subalit sumablay ito. Habang nagpapatuloy ang laban nakita ni Gabimaro na napinsala ang kanang paa matapos ilihis ang suntok kanina. Bigla namang nagutom si Rokuruta kaya umiyak ito ng nakakabingi na nagsilbing diversion upang may patama ang napakalakas na pam-attack sa ating bida. Agad bumangon sa hukay si Gabimaro subalit napinsala siya ng husto at hindi na magawang makatayo. Sa gitna ng delikadesa nagawang makapag-switch ni Sagiri sa Water Hashira at agad linihis ang malakas na pag-atake. Ulat ang lahat sa kanyang mga galawan at maging si Genji ay napapasaludo rito. Natamba ang higanting ngunit nang tatapusin na ito ni Sagiri ay agad itong umatras. Sunod nagpasiklab si Gabimaro at nagpaulan ng 4 na sunod-sunod na fire technique na sinasangga naman ni Rokuruta. Ganun pa man, wala nang kawala ang higanti sapagkat ang mga usok sa nasusunog na gubat ay magdudulot ng pagkaparalisa sa sandaling ito ay kanyang malanghap, isang plano na na-execute ng maayos ng ating bida. Dahil sa takot na mataste de peligro agad tumakbo si Yuzuriha na pinapagtawas naman ni Senta. Lumipas ang ilang minuto at tuluyan ng bumagsak si Rokuruta. Nagbitaw pa ito ng suntok subalit pinigilan ito ni Gabimaro na nilock-in ang kanyang kamay. Ginamit ni Sagiri ang Breath of Water Special Form Still Water at tuluyan na nilang nagapi ang kanibal na si Rokuruta. Agad umalis ang dalawa at nakita nila ang mga guardian deity na tinutungo ang nasusunog na gubat. Nagmungkahi si Gabimaro na puntahan ang pinanggalingan ng mga ito sa pag-asang mapapalapit pa sila sa elixir na hinahanap. Inabutan nila sina Yuzuriha kung saan namangha sila nang makita ang isang ancient ruins, isang katunayan na minsang nagkaroon ng sibilisasyon sa isla. Lumipat ang eksena kila Asa Chobi na nag-enjoy inumin ang dugo ng guardian na kanyang napaslang.
Habang nagpapahinga biglang may naramdaman ang Barbaro at nang kanila itong hanapin ay laking gulat ng magkapatid nang makita ang dalawang nilalang na nagmamatamisan. Dito na nagtatapos ang recap, sana nagustuhan mo, like ang subscribe mo na yan. Hanggang sa muli, ingat.